A few moments later. Hello mga kaibigan! Okay, kamusta na po kayo? I hope na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Ngayon mga kaibigan, okay, alam po ba nyo na meron pong magandang katanungan, okay, about Christianity or about salvation. Ngayon mga kaibigan, alam po ba nyo na isa po sa dapat natin maintindihan, okay, ano nga ba yung pruweba o ebidensya na ligtas ang isang tao or ang isang Kristiyano? Alam niyo mga kaibigan, ako meron man dapat na makaalam na ligtas ang isang Kristiyano, dapat tayo mismo mga Christians. Kasi hindi natin magagawang depensa yung ating kaligtasan kung hindi natin alam or hindi natin naiintindihan na talagang ligtas tayo. At higit sa lahat, kung wala tayong proof, wala tayong patunay na talagang ligtas ang katulad natin mga Christians. Okay? Ngayon kaibigan, sa pagkakataong ito, okay, sa video na ito, malaman po ninyo ano nga ba ang ebidensya na ligtas ang isang Kristiyano. So mahalaga mga kaibigan, simula po sa unang video na ito hanggang sa pinakadulo, okay? Panoorin po ninyo, tapusin po ninyo. Huwag niyo po itong babaliwalain. Dahil napakahalaga po na maintindihan po natin kung ano nga po ba yung proof na talagang ligtas ang isang Kristiyano. Okay, ngayon, bago natin pakinggan yung mahalagang mensahe, okay? Kung bago ka lamang sa aking YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos po na i-upload ko. Okay? So, wag natin patagalin po ito. Let's watch. Araw po sa inyo mga kaibigan. I hope you're all ready and excited para sa panibagong message ni Lord sa araw na ito. Pag-usapan po natin ang patungkol sa kaligtasan mga kaibigan. Alam po ninyo, napakahalaga ng kaligtasan. Sabi ng ating Panginoong Heso Kristo, ano mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong daigdig kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Makikita natin mga kaibigan sa kanyang tinuran, bagamat marami po tayong mga aspirations in life, marami tayong mga inaasam, and many of them mga mahalagang bagay para sa ating earthly existence. Pero ayon sa tinura ng ating Panginoong Heso Kristo, wala na pong mas hahalaga pa kaysa sa ating mga kaligtasan. Listen now mga kaibigan, kung tayo po ay may kaligtasan, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. At for all of eternity, mapupuno tayo ng kagalakan, ng kasiyahan sa piling ng Diyos doon sa kalangitan. Yet on the other hand, kung wala naman po tayong kaligtasan, tayo po for all of eternity ay makakaranas ng endless sufferings doon sa impyerno. So let me ask you mga kaibigan, alin po ang gusto ninyo? Doon sa kalangitan o doon sa impyerno? I guess obvious po yung ating magiging kasagutan. Pero let me encourage you mga kaibigan, as born-again Christians, pwede po tayong magalak dahil sumasa atin naman na po ang kaligtasang ito. Amen po ba? Now, ang kailangan na lamang din po ay masigurado natin na talagang sumasa atin. Bakit? Kasi wala po ni isa sa atin tumanggap ng Certificate of Salvation mula doon sa kalangitan na nagsasabing tayo nga po ay naligtas na, nakasulat na ang ating mga pangalan doon sa aklat ng buhay. Tama po ba mga kaibigan? At ito po, yung dahilan bakit may mga pag-aalala ang ilan. But let me say this mga kaibigan, wala man po tayong Certificate of Salvation tinanggap, may mga bagay po na nakikita sa isang naligtas. And I say, na kung nakikita rin po sa ating po mga buhay, yung mga bagay na yon, then meron po tayong kasiguraduhan kasama tayo doon sa mga naligtas. Ano po yung mga bagay na ito mga kaibigan? Pag-usapan po natin sa pamamagitan ng topic na aking pinamagatang ebidensya ng kaligtasan. Now, ano po yung unang ebidensya ng kaligtasan mga kaibigan? I say, yung lumalagong relasyon kay Kristo. Bakit po kay Kristo mga kaibigan? Dahil ang pananampalataya po sa Kanya ang nakapagliligtas. Consider these verses now. Dito po sa Efeso 2:8 we read, sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Dahil do po sa pananampalataya. Pero pananampalataya kanino mga kaibigan?
Dito sa unang 1:5-13, we read, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Alam po natin kung sino yung anak ng Diyos na pinatutungkulan po dito sa ating binasa. Walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Malinaw mga kaibigan na ang pananampalataya po sa ating Panginoong Heso Kristo ang siyang nagliligtas. And here's the good news mga kaibigan. Para po dun sa mga sumampalataya, hindi po future tense. Right now, right here, tangan-tangan na po na isang tunay na Kristiyano yung kanyang kaligtasan. Now, malinaw po mga kaibigan na walang ibang daan sa kaligtasan kundi ang ating Panginoong Heso Kristo lamang. Kaya sa Kanya po tayo dapat lumapit. Gaya nga po nasabi dun sa Gawa 4:12, walang ibang pangalan sa silong ng kalangitan na binigyan ng kapangyarihan makapagligtas, kundi ang sa ating Panginoong Heso Kristo lamang. Kaya nga po, kung magkaganon mga kaibigan, sa Kanya po tayo lumapit, sa Kanya po tayo makipagrelasyon. Bakit po relasyon mga kaibigan? Lagi po nating naririnig mga kaibigan, hindi relihiyon, kundi relasyon kay Kristo ang siya pong nagdadala ng kaligtasan. How true mga kaibigan? Wala pong relihiyon. Gaano man po ito kalaki, gaano man po katama yung kanila pong mga itinuturo mga kaibigan, wala pong ibang napako. Walang relihiyon o wala pong church na napako mga kaibigan, kundi ang ating pong Panginoong Heso Kristo. Sa Kanya po ang kaligtasan, sa Kanya po tayo makipagrelasyon. Amen po ba? Ngunit, maaaring tanungin po natin, paano tayo magkakaroon ng relasyon sa ating Panginoong Heso Kristo? I say now, nagkakaroon po tayo ng relasyon kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya na ating ipinapakita naman sa pagkilala, pagsunod, at pananalangin sa Kanya. Now, listen now to Paul, who had a deep relation with Christ, say these things. Ang sabi niya sa Filipos 3, beginning verse 10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa Kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa Kanyang kamatayan. Umaasa nga kumaan ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Listen now mga kaibigan, pwede pong naghangad sana ng ibang bagay. Ito pong si Pablo, ngunit ang tanging inasampu niya ay lubusang makilala, maranasan at matularan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ito po pagpapakita na tunay na engkwentro, tunay na kaligtasan at tunay na pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Heso Kristo. At dahil ito po yung kanyang hinangad, ibinigay din po ni God sa kanya. We read on several occasions, marami po siya mga kapahayagan mula sa ating Panginoong Heso Kristo. Dinala pa nga po siya doon sa third heaven. Naranasan po niya yung power ni Christ sa pamamagitan po ng paggawa ng mga himala. Kaya, I say mga kaibigan, korelasyon po ang pag-uusapan. Malinaw na meron po siyang relasyon sa ating Panginoong Heso Kristo. Kilala po siya at pinagkakatiwalaan po siya ng ating Panginoong Heso Kristo ng kanyang mga kapahayagan, maging ng kanyang kapangyarihan. Now, I ask mga kaibigan, what about us? Kilala rin po ba tayo ng ating Panginoong Heso Kristo? Now, I say, mangyayari rin po ito kung tunay tayo magtitiwala sa Kanya, kikilalanin natin siya, gagawin po natin siyang priority rin sa ating po mga buhay. Now, kung ito po ay ginagawa na natin, pagpatuloy po natin mga kaibigan. Amen po ba? Now, one thing with the relationships mga kaibigan, I say, lumalago at lumalalim po ito kung laging magkasama yung magkarelasyon. Tama po ba? Relasyon ng mga magkakaibigan, relasyon ng mag-asawa. Now, ganun po nangyayari mga kaibigan. The more that they are together, the more, the deeper the relationship becomes. Now, kaya po I say dito, lumalago din ang ating relasyon kay Kristo kung nananatili din po tayo sa Kanya. Listen out to Jesus, say these things. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at nasusunog. And jumping to verse 15, sabi po niya, hindi ko na kayo itinuturing ng mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuturing ko kayo mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama.
Now, ano po ang turing ni Lord Jesus doon sa kanya mga disipulo noon? Kanya po mga kaibigan. Sabi po ng Biblia, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Hindi po siya nagbabago. Kaya I say now, yung kanya pong pakikitungo rin sa atin ay bilang kanya mga kaibigan din. Kaya magalak po tayo. We have a very good and deep relationship with God bilang kanya po mga believers. At bilang mga magkakaibigan, mga kaibigan, hindi rin po dapat nating iniiwan-iwanan lang ang ating Panginoon simply because meron tayong mga kahirapang pinagdaraanan o may mga tukso na ino-offer ang kaaway sa atin. Now, listen now mga kaibigan. Hallelujah. Tandaan po natin, turing niya sa ating kaibigan so we can expect. Sasamahan niya tayo, tutulungan niya tayo doon sa ating mga paghihirap na pinagdaraanan at maging doon sa mga tukso ng kaaway. Huwag lamang din po tayong bibitaw sa Kanya. Gaya nga po na sabi niya, wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Kanya. Understand, siya po nagbigay ng kaligtasan, nagpapanatili ng ating kaligtasan, at mga pagpapala pa sa ating po mga buhay. Amen po ba? Kaya manatili lamang po tayo sa ating Panginoon. Let me go doon sa pangalawang ebidensya ng kaligtasan mga kaibigan, I say, yung nababago pong pagkatao. I say now, kung tunay tayong may relasyon kay Kristo, dapat may nakikita sa ating mabuting pagbabago. Bakit ko po ito binabanggit? Dito po sa pangalawang Korinto chapter 5, beginning verse 17, we read, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, binilang niya kaming mga kaibigan at hindi nakaaway at pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon, ang mga tao ay maging kaibigan din niya. Sabi po, yung mga nakipag-isa, or in short, nakipagrelasyon sa ating Panginoong Heso Kristo, bago na raw pong nilalang. Nawawala na yung luma, yung makasalanan ng pagkatao. Nagiging banal, makadiyos na po yung tao. Bakit po? Dahil sumasa atin na po ang presensya ng Diyos. Kung dati-rati ang nakaka-impluensya sa atin, ang demonyo, kaya kasalanan, mga masasamang bagay, ang ating pong hinahanap. This time, ang nakitira po sa atin as Christ believers, mga kaibigan, ay ang Espiritu Santo, ang Diyos mismo, mga kaibigan. And He is the one now who influence us towards kindness, towards goodness, mga kaibigan, towards godliness. Alala ninyo, meron pong kasabihan yung mga Amerikano, tell me who your friends are, and I'll tell you who you are. Kung ang kasama po natin, walang iba kundi ang Diyos sa atin na po mga buhay, makikita po yung impluensya niya sa ating po mga buhay. Amen po ba? Huwag na po tayong lumayo. Tignan na lang natin yung ating mga buhay. Yung lumang buhay at yung bagong buhay, makikita po natin as born-again Christians, meron na pong mga malalaking pagbabago. Amen po ba mga kaibigan? Now, some of us may argue, sinusubukan ko naman magbago, Pastor, pero ang hirap. Balik ako ng balik sa lumang buhay. Now, let me say this. Bagamat mahirap po ang magbago at maging katulad ni Kristo, magagawa natin ito dahil sa Espiritu Santo na ipinadadala rin ni Kristo sa kanyang mga mananampalataya. Dito po sa Ezekiel chapter 36, beginning verse 26, we read of this, bibigyan ko kayo ng bagong puso, bagong espiritu, ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo sa aking mga tuntunin at masunod ninyo mabuti ang aking mga utos. Again, mga kaibigan, gawain po ng Diyos through the Holy Spirit ang mabuting pagbabago. Tama, mga kaibigan, sa sarili po natin lang na mga pagsusumikap, hindi po talaga tayo makakagawa ng mabuting pagbabago consistently. Kaya, ang proseso, mga kaibigan, have a true relationship with Christ muna, tapos He will send us the Holy Spirit to empower us para po dito sa mabuting pagbabago na ating pinag-uusapan. At pag sumaati na po, mga kaibigan, ang presensya ng Espiritu Santo, the third person of the Trinity of Godhead, automatic na mararanasan na rin po natin yung kanyang kalikasan, yung kanyang bunga na sinabi po dito sa Galatia chapter 5, beginning verse 22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kainahunan, at pagpipigil sa sarili. So, there you have it, mga kaibigan. Ito na yung mga magagandang bagay na mararanasan natin kapag
nariyan na po yung indwelling presence ng Holy Spirit. But let me say this, mga kaibigan, tulad po ng lahat ng bunga, kailangan din po ng panahon para ito ay mahinog. Kailangan nito ng init, kailangan ng ulan, at ito po yung mga naghihinog sa Kanya. Now, I say, mga kaibigan, maging doon sa fruit of the Spirit, may mga bagay din po na kinakailangan para ma-develop, para po mag-mature. At normally, ginagamit ni Lord yung mga kahirapan, yung mga pagsubok, hallelujah, minsan may mga pasaway sa ating po mga buhay para hinugin din yung bunga ng Espiritu Santo. But let me say this, if we just cooperate with God's processing, mga kaibigan, maihinog din po yung bunga at makikita natin yung pagmamalaastang Heso Kristo ng bawat isa po sa atin. Amen po ba? Now, meron po akong nabasa, let me share this. Ang sabi po ron, sometimes God calms the storm, other times He calms His child. Minsan po, inaalis agad ni Lord, okay, yung mga bagyo ng buhay sa atin pong mga buhay. Pero minsan pinapanatili niya. Bakit, mga kaibigan? Para lamang din po maintindihan natin, sumasa atin ang kanyang presensya, mga kaibigan. At as we overcome ito pong mga bagyo ng buhay sa ating pong mga buhay, namamature, nag-grow, nadidevelop yung bunga ng Espiritu Santo. Amen po ba? So, wag po tayong mapanghinaan. Hold on, whatever we're going through. God is with us. Hindi po niya tayo iwanan, hindi niya tayo pababayaan. Amen po ba? Now, ang mabuting pagbabago po sa buhay ay tuloy-tuloy kung nananatili tayo sa kaligtasan at pananahan ng Espiritu Santo. Bakit ko po ito binanggit? Hallelujah, may mga pagkakataon na po-prostate o kaya pinanghihinaan tayo. May mga pagkakataon, ang feeling natin, parang wala namang nababago sa akin Parang ang bagal ng aking mabuting pagbabago. Consider, mga kaibigan, yung sinabi po dito sa 2 Korinto, chapter 3, verse 18. At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha, ang kaluwalhatian ng Panginoon, at ang kaluwalhatian iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. So, mga kaibigan, meron pong antas from one glory, level of glory, to another level of glory, yung ating pong mga mabubuting pagbabago. Wala pong pinagkaiba, mga kaibigan, doon sa isang estudyante. Hindi naman po kaagad-agad, graduate o nagkoleyo agad. Dadaan po muna ng elementary, dadaan ng high school, mga kaibigan. Same is true with us na mga Christian. Pero one thing we need to realize, mga kaibigan, although hindi po natin nakikita ang Diyos, manampalataya tayo, walang tigil siya, kumikilos, gumagawa sa ating po mga buhay para gawing tayong katulad ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen po ba? Kaya magtiis lang, mag-aral tayo ng salita ng Diyos at let's learn lessons doon sa ating pong mga experiences, whether they be good, whether they be hard, mga kaibigan. Now, at kung tayo po ay mananatili sa Kanya, before we know it, graduation day na, nasarap na po tayo ng ating Panginoong Heso Kristo at Kanya na po tayong sinasabihan, well done, good and faithful servant. Would you like to hear Him say those things? Amen po. Amen po ba? Okay, so let me move on, mga kaibigan, doon sa pangatlong ebidensya ng kaligtasan. I say, dapat po merong pananagumpay sa kasalanan. Bakit ko po ito binabanggit? Again, I say, na yung taong naligtas, dapat nakalaya na rin po sa kapangyarihan ng kasalanan. Consider this verse, mga kaibigan. Roma chapter 6, beginning verse 6. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ayon po kay Apostol Pablo, mga kaibigan, ipinako at namatay na rin po doon sa krus kasama ni Kristo Jesus yung ating mga luma at makakasalanang pagkatao. At I say, ito po ay para sa lahat ng mga tunay na mananampalataya ng ating Panginoong Heso Kristo. Now, prueba po nito, mga kaibigan, tayo na mga na-born again. Balikan na lang natin yung ating po mga lumang sarili. Dati, ano po hinahanap natin? Yung mga bisyo natin, yung mga pasarap, yung mga aliw ng mundo, bagamat nagdadala po sa atin sa
kasalanan. Pero kung titingnan natin ngayon, mga kaibigan, hallelujah, meron na po tayong power para iwasan ang mga bagay na ito. Iba na po yung ating hinahanap. Yun na po mga bagay ng Diyos. Tama po ba mga kaibigan? Kaya nga, I say mga kaibigan, kung tayo po nakakapanagumpay na doon sa mga kasalanan na dating yun ang ating lifestyle, ito po ay isang mabuting patotoo na tayo po ay meron na ngang kaligtasan. Now, understand, bilang born again Christian, again, kaya nung sabi ni Pablo, pinalaya na po tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Hindi na po tayo pwede pang diktahan ng demonyo para mamuhay sa kasalanan. Nakalaya na po tayo. Amen po ba? Now, mga kaibigan, I say, bilang tunay na naligtas at binabago ng Diyos, dapat paglayo na rin po sa kasalanan at paglakad na sa kabanalan ang ating inaasam. Consider this verse, mga kaibigan. Ngunit, salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taos pusong sumunod sa katotohanan na nasa aral na ibinigay sa inyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katuwiran. Malinaw po na pinalaya na tayo sa kasalanan at hindi na tayo mga alipin nito na parang wala tayong kakayahang tumanggi. Hindi na po natin pwedeng sabihin, tao lang kasi ako, marupok, madaling magkasala. Tandaan mo kaibigan, as born again Christian, taong lamang ka dahil may power ka para tumanggi sa kasalanan habang ang marami po ay wala. Taong lamang ka because you have the indwelling presence of God inside of you. Now, the good news mga kaibigan, kung meron man po tayong pagkakaalipin, ito po ay sa katuwiran na, gaya ng ating pong binasa. Ibig sabihin mga kaibigan, kung dati hindi po natin maiwasang gumawa ng kasalanan, ngayon, parang hindi na rin po natin maiwasang gumawa naman ng kabutihan. Bakit? Dati po kasi ang nakatira sa atin, maaaring umuumpluwensya sa atin, mga demonyo. At tayo po ay dinadala sa pagkakasala. Pero ngayon mga kaibigan, ang Diyos na po ang nakatira sa atin. At siya na po ang nakaka-impluwensya sa atin. At tayo naman po ay kanyang dinadala doon sa mga spiritual, doon sa mga mabubuti at makadiyos na bagay. Tama po ba mga kaibigan? Now, pero we may still say, paano yung pastor? Nakakagawa pa rin naman ako ng kasalanan kahit na na-born again na nga ako eh. Now, let me just encourage you a bit mga kaibigan. Let me say this, na bagamat may mga pagkakataon po nakakasala pa rin ang tunay na naligtas, nakapagsisisi naman siya agad at hindi nananatili sa kasalanan. Gaya ng alaman po ni Haring David, mga kaibigan. Siya po isang spirit-filled, alam natin, yung pagmamahal niya, pagsunod niya sa Diyos. Pero in spite ng kanyang deep relationship with God, nagkasala pa rin po siya ng matindi. Nangalun niya, pinapatay pa yung asawa ni Bathsheba. Pero as we read his story, mga kaibigan, na-restore pa rin po siya. Now listen to him pray, mga kaibigan. Dito po sa awit 51, beginning verse 1 to 3, sabi, ako'y kawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahan loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, patawarin mo ang aking kasalanan. Mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan, laging alaala. Now, tulad po nitong si Haring David, mga kaibigan, bagamat nagkasala po ng matindi, nagkaroon naman po siya ng pag-amin, pagpapakumbaba sa Diyos, pagtanggap din doon sa kaparusahan at pagdidisiplina ng Diyos sa kanya. Ano po, yung mga pagdidisiplina, namatay po yung anak nila ni Bathsheba sa pagkakasala, ang dami naging kaguluhan doon sa kanyang pamilya, maging doon sa kanyang kaharian, and for a while, nawala pa nga po sa kanya. Now, this should serve as a warning for us as well. Kasi maaari sabihin natin, di bali, patatawarin naman din ako ni Lord, kaya ng pagpapatawad kay David. Huwag mga kaibigan. To whom much is given, much will be demanded. Meron pong pagdidisiplina ang Lord, mga kaibigan. Now, kung si David, mahal ng Diyos, napaka-close kay Lord na disiplina, I assure you, madidisiplina rin po tayo, mga kaibigan. Amen po ba? Yet, I want you to realize, mga kaibigan, as born-again Christians, na may Holy Spirit, nagkakaroon po tayo ng malalim na conviction para sa kasalanan, para wag po nating gawin. Yet, kung tayo man din po ay malaglag pa rin sa kasalanan, meron din pong encouragement naman para tayo magsisi at
makapanumbalik sa Diyos. Amen po ba? Now listen now mga kaibigan. Hindi ko po alam kung ano inyong kalalagayan, but here's the good news. Ang habag ng Diyos ay laging bago tuwing umaga. Ang sabi po niya, kung iayag ninyo ang inyong mga kasalanan, ang Diyos ay tapat para kayo patawarin, linisin sa inyong mga karumihan. Listen mga kaibigan, pwede tayong magmataas, pwede tayong magpakumbaba sa Diyos. Umamin tayo, magpakumbaba tayo, patatawarin po niya tayo, lilinisin niya tayo, i-restore niya tayo. Amen po ba mga kaibigan? Now, bilang pagtatapos mga kaibigan, let me summarize yung mga ebidensya ng ating kaligtasan. I say dapat meron po tayong lumalagong relasyon kay Kristo. Pangalawa, dapat may nababago tayong pagkatao. At pangatlo, dapat meron na po tayong pananagumpay sa kasalanan. Question is, nakikita po ba natin ang mga bagay na ito sa ating pong mga buhay? Now, napakahalaga mga kaibigan, makita. Let me finish sa pamagitan po nitong isang quote na aking nabasa. Ang sabi, our deeds are not the basis of our salvation, they are the evidence of our salvation. They are not foundation, they are demonstration. I hope meron po tayong na-pick up at natutunan sa araw na ito. Let me pray for you, mga kaibigan. Lord, salamat sa aming pong munting aralan. Salamat sa mga bagay na aming natutunan. I pray now, Panginoon, O Lord God, hallelujah, nagkaroon kami ng kaunawaan, Lord, dun sa mga evidences of salvation. At nawa, Panginoon, O Lord God, masumpungan mo ito sa bawat isa sa amin. Yet, kung kami po ay nasa kasalanan, I ask for mercy and forgiveness para sa bawat isa sa amin. Forgive us, cleanse us, Panginoon, O Lord God. Restore the joy of our salvation as well. Patuloy, samahan mo kami, ingatan mo kami, pagpalain mo kami. Continue to provide for our everyday needs. Lord, maraming pong salamat sa naging katagumpayan ng aming aralan. Sa pangalan po ninyo, Panginoong Jesus, I say, Amen, Amen. God bless everyone. Hello mga kaibigan! I'm back! Ayan, so, by the way mga kaibigan, okay, kamusta naman po ang inyong pong panonood ng preaching about po sa kaligtasan? Alam ko po marami po kayo natutunan. At syempre, lalong tumibay ang inyong pong pananampalataya matapos po na mapakinggan yung napapanang preaching about salvation. Di ba? Ngayon mga kaibigan, okay, bilang nagmamalasakit sa kapwa mananampalataya, lalim ng salita, no? Ito po, no? Pwede po ninyong i-share sa inyo po mga kaibigan yung preaching video na ito para maging sila po, mapanood po nila yung napakalagang mensahe. Ngayon mga kaibigan, kung bago lamang po kayo sa akin pong YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe para po maging updated po kayo sa lahat po ng mga videos po na i-upload ko. So muli po, maraming salamat po sa inyo po matyagang panonood sa akin po mga vlog. Diba no? Dami kong award oh. Joke lang, di akin yan. Ayan. Salamat po ulit ang daldal ko, no? Sorry. Again, salamat po. Thank you.